Yung 39 po, hindi ko po mabibili. Kahit po sang mahirap lang ako. Kasi po parang madumi, hindi kayang kainin ng mga anak ko. Yung 39 pang-alaga lang ngayon ng aso, pusa lang, pagkain lang na aso, pusa. So, yung 55 ngayon ang binibili ko, pang-tao naman yun. 39 pesos na kada kilo ng bigas, hindi mabenta sa mga mamimili kahit mura. Consistency in the enforcement might bring back the discipline that we want. So, tuloy-tuloy lang ang gagawin namin. Panguhuli sa mga motoristang pumapasok sa EDSA busway, maging sa mga nagtitinda sa bus stops, aaraw-arawin na ng MMDA. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Mambabatas na kasapi sa Makabayan Block na saktan sa pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla kaugnay ng pagbaliktad ng 2 kabataang aktivista. Nakakatuwa po kasi lahat ng pose na may mga defect naging maayos na. So hindi na kayo nangangamba basta-basta na babagsak? Ay, hindi natin, no. Hindi na. Pagpapalit ng mga depektibong poste sa Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina, patapos na. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsagawa ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority at Interagency Council for Traffic sa EDSA Busway. Hinuli nila ang mga motorista na pumasok sa lane na eksklusibong ginagamit ng mga bus sa EDSA Carousel. Bukod pa rito, kinumpiska rin nila ang mga gulay at prutas na itinitinda sa bus stops. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Consistency in the enforcement might bring back the discipline that we want. So, tuloy-tuloy lang ang gagawin namin. Tinikitan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Interagency Council for Traffic o IACT ang mahigit 80 motorista na pumasok sa EDSA busway. Ayon kay MMDA Task Force Special Operation Chief Edison Bong Negrija, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, marami pa ring motorista ang pasaway sa kalsada at nagpipilit dumaan sa EDSA busway kahit hindi naman emergency ang sitwasyon. Kaya mabuti na anya araw-arawin ang panguhuli. Sang-ayon naman sa ginawang panghuli, ang ilang bus drivers dahil bukod sa naaabala sila ng mga motoristang sumisingit sa busway, malaki rin ang posibilidad na pagmulan ito ng aksidente. May mga pasahero kaming nagmamadali at saka tutusin, busway lang talaga to. Sa government and busway at sa busway, ganun lang po yun. Kung minsan nadadamay na kami sa kung bigla na papasok, aksidente. Kaya kung minsan naabala kami. Tama lang yung takbo mo. Kung kaya mong mamarino, siyempre, hindi mo mapigil yung talaga kung sisingit yung mga motor. Diyan sa Mandang Cubao, marami dyan. Kaso lang minsan, hinuhuli rin sila. Sa kabuuan na sa 84 na ang nahuli ng ahensya na may multang 1,000 piso. Mabibigyan din sila ng demerit na kung sakaling umabot sa 40 points, ay otomatikong marerevoke ang kanilang lisensya sa loob ng 2 taon. Bukod sa mga hinuling motorista dahil sa disregarding traffic signs, kinumpiska rin ng MMDA yung mga tindang gulay at prutas na nasa EDSA bus stops dahil nagiging sanhi rin ito ng pagsikip ng mga daanan. Yung mga nagtitinda ng mga mani tsaka sigarilyo sa kalsada, tapos yung mga nag-i-stay na dun sa sa bus stations natin. Kasi they're also part of the delays that we encounter. Hindi lang yon, dumudumi pa yung mga bus stations sa kanila kasi hindi naman nila nililinis, hindi naman nila inaayos. Nilinaw din ng MMDA na una muna nilang pinakikiusapan ang mga ambulant vendors na itigil ng pagtinda sa mga bus stop sa EDSA at huhulihin na ang mga ito sakaling magtuloy-tuloy pa rin sa kanilang aktibidad. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan na ng Department of Transportation ang Office of the Transportation Security na sampahan ng kaukulang kaso ang security screening personnel na sangkot sa umunoy pagnanakaw sa isang pasahero sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Nakasaad sa opisyal na pahayag ng DOTR,
ang labis na pagkadismaya ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa insidente. Kaugnay nito, ipinag-utos na ng kalihim ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa sinumang mga sangkot sa nasabing pagnanakaw sa isang Chinese na pasahero. Nais din ng DOTR Secretary na patawan ng maximum penalty ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa insidente. Naidulog ng UNTV sa pabunuan ng Meralco ang matagal nang hiling ng mga taga-barangay Industrial Valley Complex na mapalitan na ang mga lumang poste na salasalabat pa ang nakakabit na mga kable. Bunsod nito, malapit nang matapos ang pagpapalit ng mga depektibong poste ng kuryente sa isang barangay sa Marikina City. Ito yung lugar kung saan 2 poste ang bumagsak dahil sa kalumaan, mahigit 2 linggo na ang nakararaan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung mga problema nung nakaraan, parang naglaho na no? Naglaho na yung ating sentimiento dahil nakita na natin na umaksyon naman talaga. At naging mabilis naman yung aksyon ngayon. Yung simula nung nangyari nga yung ating yung aksidente at lahat kumilos. Kontento ang kapitan ng Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City sa naging pagtugon ng Meralco sa kanilang kahilingan na palitan na ang mga lumang poste ng kuryente sa kanilang barangay. Kasunod ito ng pagbagsak ng 2 poste noong September 5 na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at internet services. Nakikita naman namin, tuwan-tuwa yung ating mga constituent dahil nakiklear na yung dapat linisin. No? Kaya maraming salamat sa aksyon. Si Nanay Ferrada, 38 taon nang nakatira sa lugar. Nawala na daw ang kanyang takot na baka may maaksidente pa kung bumagsak ang mga sirang poste. Nakakatuwa po kasi lahat ng poste na may mga defect, naging maayos na. So hindi na kayo nangangamba basta-basta nang babagsak? Ay, hindi natin, no. Hindi na. Ayon sa tagapagsalita ng Manila Electric Company o Meralco, mula sa orihinal na 10 poste na nirequest ng barangay na mapalitan, umabot sa 16 ang kanilang nakitang may depekto at 13 ang napalitan na. Target nila na matapos sa loob ng 1 linggo ang pagpapalit ng poste at clearing sa mga kable ng mga internet provider na hindi na ginagamit o idle at maging ang mga iligal na nakakabit sa kanilang poste na walang right to attach. Hindi lang dahil sa kailangan maging maaliwalas at maayos yung kondisyon nitong mga poste namin at to be sure na safe ito. Of primary importance is public safety. Yung interest ng publiko na safe yung kanilang komunidad, walang magiging anumang aberya dahil sa mga illegal attachments. Kaya inaayos namin ito ngayon. At tuloy-tuloy naman tong kampanya namin. Ayon sa Meralco, ito ang isang magandang halimbawa ng pagtutulungan ng private at ng public sector. Bukod sa Marikina, nagsagawa rin ng clearing sa mga poste ang Meralco sa Binondo noong 1 linggo. Isusunod din nila ang Quiapo at bahagi ng Quezon City. Ang importante under the Urban Blight Program is manumbalik yung maayos na paglalatag ng mga linya, maayos na pagpapalit nung kailangan namin palitan na facilities, particularly yung mga poste, and this will be a continuing effort. Nagpapasalamat kami sa UNTV, nagpapasalamat kami sa inyong himpilan na naiparating ninyo ito sa amin. No? So kung meron pa kayong mga obserbasyon, makocover ng inyong mga reporter, malalaman ng inyong stasyon, pagbigay alam nyo po sa amin. Magtulungan po tayo because at the end of the day, it's really public safety, the interest of the public that is primary to us. Paalala ng Meralco sa mga telco company na mag-secure ng right to attach sa kanila para maayos silang magihana sa paglalagay ng mga kable sa kanilang mga pasilidad at matiyak ang kaligtasan nito at ng publiko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging emosyonal si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa plenary debates ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of Justice.
Ito ay matapos questionin ng mambabatas ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay ng dalawang aktivistang dinukot umano ng militar. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan, lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. Hindi na napigilan ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas na maging emosyonal sa plenaryo ng Kamara sa kasagsagan ng deliberasyon sa 2024 budget proposal ng Department of Justice. Nagtanong ito hinggil sa isyu ng dalawang kabataang sina Jed Tamano at Jonila Castro na dinukot umano ng militar. Personal na kasama ang mambabatas nang magtungo ang dalawang kabataan sa Commission on Human Rights sa Quezon City noong Martes, September 19, pagkatapos ng news conference ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Kunestyon ng mambabatas ang naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na nag-aakusa sa dalawang kabataang aktivista na sumusunod umano sa bagong playbook ng mga rebeldeng komunista upang makakuha ng simpatya sa publiko. Tanong nito, paano matitiyak ang impartiality ng Department of Justice sa investigasyon gayong ganito na ang mga pahayag ng kalihim? Parang paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Jonila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Giit naman ng budget sponsor ng DOJ na si Davao de Oro 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga, nagiging partial ang prosecutor na nasa ilalim ng Department of Justice pag naisampa na ang kaso. Ito ay dahil ang prosecutor ang nagsisilbing abogado ng biktima. Ang prosecutor naman po ay hindi judges. Ang sa batas po natin, yung dapat impartial yung judges because they have to listen to different views. They will determine who is telling the truth and they will evaluate all the evidence presented. Ito naman pong prosecutor, kung may biktima, kung may isang tao naging biktima ng kaharasan, si prosecutor naman, kung nakikita niya na may probable cause at merong degree of certainty na magiging nagawa o magiging konbiktado yung kaso, yung tao na yan, si prosecutor naman talagang partial yan. Kasi siya yung abogado ng biktima. Sa budget deliberation naman ng judiciary, tiniyak ng sponsor na aaksyon ng Korte Suprema, Regional Trial Court o Court of Appeals sa anumang kaso o petisyong isasampa kaugnay ng kontrobersya. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas ngayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang environmentalist activist na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Isa-isang idinitalye ng NTF-ELCAC ang kusang pagpapahayag nila Jed at Jonila ng kanilang pag-surrender at iginiit na hindi dinukot ang dalawang aktivista. Ito ang balita ni Bernard Danis. Muling nanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hindi dinukot ng militar sina Jonila Castro at Jed Tamano. Taliwas sa naging pahayag ng mga ito nang iharap sila sa isang press conference sa Plaridel, Bulacan noong Martes. Kanina, isa-isang ipinakita ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang aktivista. Sa mga larawang ibinahagi ng NTF-ELCAC, makikita na kasama ni Jed Tamano ang kanyang mga magulang nang magbigay ito ng kanyang sworn statement hinggil sa kanilang pag-surrender. Habang hindi naman umano dumating ang magulang o guardian ni Jonila sa kabila ng imbitasyon ng NTF-ELCAC. Bukod pa rito, ipinakita rin na naroroon ang presensya ng Public Attorney's Office nang magbigay ng sinumpaang salaysay ang dalawa.
Sa kopya ng handwritten sworn statement ni Jed Tamano, nakasaad na talagang kusa silang sumuko at handaan nilang ibigay ang impormasyong kinakailangan ng mga otoridad. Nakasulat rin sa statement na nagpasya na siyang umalis sa kilusan na kanilang kinabibilangan at sinabing susuko na sila sa mga otoridad dahil sa bantang kapahamakan mula sa organisasyon na kanilang iiwan. Inamin naman ni Jonila Castro sa kanyang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang balitang dinukot sila, kundi tumakas sa dati nilang mga kasamahan. Mismong ang Public Attorney's Office o PAORIN ang nag-administer sa sinumpaang salaysay ng dalawang aktivista sa pamamagitan ni Attorney Bagay. Isang video rin ang ipinakita ng NTF-ELCAC na magpapatunay nila na talagang kusang sumuko sina Tamano at Castro. Pero dito lang sa dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na wala nung kami trabaho ng RHC sa lugar. Pero wala po kami doon sa maso na may kapilala sa aninang yung parang pagpatulong naman. Pagpatulong yung mga rin. So, talaga ko lang pahinga. Tapos ako po mag-isipan ng plan. So, most likely po kapilala sa mga. Bukod pa rito, pinuntahan rin nila ang mga ito ng mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa Region 3 upang makita na talagang nasa maayos na kalagayan ang dalawang aktivista habang sila'y nasa kustodiya ng NTF-ELCAC. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na hindi pinwersa ang dalawa sa nilalaman ng kanilang sworn statement. Despite the handwritten statement, Attorney Bagay requested for a closed-door conference with Jonila and Jed without the presence and beyond the hearing distance of the members of the 78th Infantry Battalion. Before the conduct of the interview, Attorney Bagay sought permission from Jonila and Jed that he will video record their conversation, to which they acceded. Attorney Bagay then verified the accuracy of the handwritten statement and ensured that Jonila and Jed executed the same freely and voluntarily. Sa kabila ng insidente, muling iginit ng NTF-ELCAC na layon lamang nilang isulong ang kapayapaan at sagipin ang mga kabataang naliligaw ng landas at nahihikayat ng mga rebeldeng grupo. Plano naman ng ahensya na pag-aralan ang presentasyon ng mga sumusukong rebelde upang maiwasan ng maulit pa ang ganitong insidente. There is something that we can learn from this experience, no? The presentation to the media is just to tell the purpose, no? The purpose of presenting them to the media is to let the public know that these two kids, these two young ladies are well taken care of. I won't say that it is a wrong move, no? Just like what I've said a while ago, we need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatatak na sa ilang mangingisda sa Masinloc, Zambales ang naranasang harassment at pambubuli sa kanila ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Bunga ng matinding takot at naranasang trauma, may ilang mangingisda ang nagkasakit na. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, paano naman humantong sa pagkakasakit yung naranasang harassment ng ilang mangingisda dyan? At ano ang tulong na naibigay sa kanila ng pamahalaan kung naipaabot nila yung issue sa pamahalaan? June, kwento na rin ng maraming mangingisdang nakausap natin nitong ilang araw na pananatili natin dito sa San Salvador Island. Dito yan sa bayan ng Masinloc, Zambales. Nila, kapag nakapasok ang kanilang barko na ginagamit sa pangingisda, merong dalawang Chinese Coast Guard na nakaabang na pilit silang pagtatabuyan. At kapag hindi sila nakaalis kaagad, hahabulin sila ng speedboat ng Chinese Coast Guard. At kapag naabutan, kukunin ang kanilang huling isda at saka yung kanilang ginagamit sa pangingisda.
Yun sabi ng mangingisdang si Mang Ruben Eduarte na mula sa San Salvador, hindi biro ang nararanasan nilang panggigipit na ginagawa ng mga Chinese vessel sa tuwinang namamalakaya sila sa Calboro. Calboro, June, kung tawagin nila ng ilang mga residente at mangingisda ang Scarborough Shoal dito sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales. Payak na lugar ang isla at karamihan sa hanap buhay ng mga taga rito ay ang pangingisda at dahil hindi ganun karami ang nahuhuling lamang dagat sa malapit sa baybayin ng Zambales, ang ilan ay napipilitan June na dumayo para mangisda sa Scarborough. Mula sa San Salvador hanggang Calboro, aabutin ito ng 12 hanggang 14 na oras sa gitna ng dagat. Bagay na mapanganib na rin sa buhay ng mga mangingisda, lalo na kung aabutan sila sa laot ng masungit na panahon. Pero kwento ni Mang Ruben, walang mas titindi pa sa kanilang nararanasang takot sa tuwinang ginigipit sila ng mga Chinese vessels sa lugar. Nakabahan kami. Lalo na, nandiyan na, nagwawangwang na po yung speedboat palapit sa amin. Kailangan po makaalis na kami agad-agad dun eh. Dahil talaga pong kumisan may mga masusungit din po yung iba eh. Talagang kulang na lang anuhin ka eh. Talaga nakakagalit. At saka nakakasama rin po ng loob dahil dati po, ibig sabihin yung kita namin na medyo na ngayon eh. Dahil sa panggigipit din po nila. June, hindi na rin umano bago sa kanila ang pambobomba ng water cannon na ginagawa ng mga barko ng China dahil noon pa man nararanasan na nilang maitaboy sa lugar sa Chinese Coast Guard gamit ang water cannon. Pupunta kami dito sa may daanan, papaalisin kami, abugin kami. Dito naman, pag malapit kami dyan, bugawin din kami. June, kwento naman ni Mang Ernie na isa rin sa mga mangingisda sa Calboro, ang ganitong harassment ng mga barko ng China ay nagdulot ng matinding trauma sa kanyang kapatid na si Mang Delphine na kilala sa kanilang lugar na magaling sa pangingisda ng isda. Pero dahil sa ginawa umanong pananakot ng mga dayuhang Chinese sa kanila noong 2018, nagkasakit si Mang Delphine. Galing kami Scarborough. Pagdating niya po dito yan, sir, para siyang wala na siyang kausapin mo, parang wala na siyang naririnig. Hanggang sa bumagsak po ang kwan niya. Wala na, hindi niya na alam sinasabi niya eh. Yan, sir, nung pumunta kami sa Scarborough, nakita niya lang yung speedboat ng China, nanginginig yan, sir, sa bangka. Sa sobrang takot. Makita niya lang yung speedboat niya. June, kwento ng maraming mga nakausap nating fisher folk dito sa San Salvador, ang tanging sinasabi nila kapag sa tuwinang nakakaranas sila ng panggigipit ng China ay talagang traumatic para sa kanila dahil hindi biro yung kanilang pinapakitang pangbubuli sa mga Pinoy nating mga kababayan na mga mangingisda dito sa Scarborough. At tungkol naman June sa tulong ng gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay meron silang natanggap na bangka mula sa gobyerno. Pero yung tulong na yon hindi na nasundan pa hanggang sa tuluyan ng lumala katulad ni Mang Delphine itong kanyang pagkakasakit dahil na rin sa trauma na inabot dahil sa panggigipit na ginagawa umano ng Chinese vessel sa Scarborough Shoal. June. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Naniniwala ang isang dating opisyal ng Department of Agriculture na malaki ang nagagawa ng pagpapatupad ng closed fishing season sa mga pangisdaan sa bansa. Pero ang problema ay nakakaagaw naman natin ang ibang bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Yung ating gains because of the close season, medyo humihina dahil nga sa illegal fishing naman at poaching na ginagawa ng ibang bansa doon sa ating karagatan. Mula 2011 ay nagpapatupad na ng closed fishing season ang Pilipinas. Ang direktor noon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Atty. Asis Perez naniniwalang hindi bababa sa 30% ang itinaas ng produksyon o nahuhuling isda sa dagat dahil sa programang ito ng pamahalaan.
Pero noong 2017 at 2018 anya ay nabawasan ng 70,000 metriko tonelada ang nahuling galunggong. Maganda talaga yung fishing ban. Kaya lang, ang challenge kasi ngayon, nag-fishing ban tayo sa Palawan, kaya lang may nakikialam naman sa isda natin doon. Yung mga Chinese at saka Vietnamese, hindi ba? So, kasi merong time of the year na yung ating galunggong, halimbawa, nandun sa tabi ng Palawan, pero may time of the year na medyo gumigit na yan. Pag gumit na yan, hinuhuli na ng Vietnamese at saka ng mga Chinese, di ba? Kabilang sa mga lugar na nagpapatupad na ng closed fishing season ay ang northern portion ng Palawan sa Northern Sulu Sea, portion ng Visayas Sea, portion ng East Sulu Sea, Basilan Strait, Sibuguey Bay at Davao Gulf. Ang closed fishing season ay ipinapatupad para mabigyan ng panahon ang mga isda na magparami. Kamakailan lang ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong magpatupad pa ng fishing ban para maparami ang produksyon ng isda sa bansa. Ayon kay Atty. Perez, maaaring pag-aralan din ng pamahalaan na idagdag sa mga lugar na magpapatupad ng closed fishing season ang Leyte Gulf maging ang Ticao Pass sa Bicol. Sa Zambales din anya ay posibleng maparami ang isdang dalagang bukid. Dati anya ay sindabi ng galunggong ang ganitong nahuhuling isda. Yung potential kasi ng ng tawag natin na dalagang bukid, hindi pa ito na-assess. But anecdotal information indicated na doon sa Zambales, halimbawa, hinuhuli siya talagang tonelada, yung maliliit yung tawag namin tirong. Ginagawa lang nilang bagoong yon. Can you imagine if you convert yung tirong na yon into big fish na dalagang bukid? Exponential siguro yung difference in volume, no? Na makukuha natin. Sa palengkeng ito sa Zambales ay may itinitinda pa silang dalagang bukid pero kakaunti lamang. Ito po, kahit biyakin nila lahat yan, huli po ng kwanto. Huli ng pana to. At saka lambat. Yung sa huli ng huli ng dynamite, nahihilo kasi yun inaano lang nila. Ipulot lang. Tapo, tigal po ang kuha niyan. Ayon sa BFAR, pag-aaralan pa nila ang mga lugar na maaaring idagdag para magpatupad ng closed fishing season. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Konnichiwa, Nerissa. Ano ba ibig sabihin ng konnichiwa at ano ba ibig sabihin naman ng konbanwa? Magkaiba ba yun? Konbanwa, June, at sa lahat ng nandiyan sa Pilipinas, ang konnichiwa ay good day at ang konbanwa naman ay good evening. So mas appropriate ngayon yung konbanwa. Yes, exactly. Yeah. Pero ito ang tanong ko, alam naman natin na yung Japan at China, merong pinagtatalo ng mga teritoryo, yung mga isla-isla dyan. Pero paano ba ito hinahandle ng Japan diplomatically? Yes, sa ngayon ay kagaya ng Pilipinas, kagaya nga ng nabanggit nyo, ay meron ding ongoing territorial dispute sa pagitan ng Japan at ng China. At ito nga ay parehong may claim ang dalawang bansa sa East China Sea na kung tawagin dito sa Japan ay Senkaku Island at sa China naman ay Diaoyu Island. Sa ngayon ay nakikipag-usap ang Japan sa China sa diplomatikong paraan dahil iniiwasan ng Japan na magkaroon ng tensyon sa China. June? Okay, Nerissa, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Pinaalis ng Japan sa China ang inilagay ng mga boya sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Matatagpuan ito malapit sa isla na inaangkin ng parehong bansa. Ito ang balita ni Bradley Roboza. 2 buwan nang ipinoprotesta ng Japan ang boya na inilagay ng China malapit sa pinagtatalo ng Senkaku Island sa East China Sea. Giit ng Japan, nasa loob na ng kanilang exclusive economic zone ang boya, kaya labag ito sa international laws. Ayon din sa isang opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Japan, naglagay din ng buoy ang China sa parehong lugar noong 2018. Kamakailan nagkaroon din ng issue ang Japan at China
dahil sa ligtas na paglalabas ng tubig mula sa Fukushima Nuclear Power Plant sa Japan papunta sa dagat Pasipiko. Dahil dito, pinagbawalan ng China ang lahat ng seafood imports galing sa Japan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pagsasawalang bahala ng South Korea kung tatanggap ng mga armas ang Russia mula sa North Korea kapalit ng Russian technology. Ito ang iginiit ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa kanyang talumpati sa 78th United Nations General Assembly o UNGA. Sinigundahan naman ito ni US Secretary of State Anthony Blinken na inakusahan ang Russia na humihingi ng armas mula sa North Korea. Nagpulong ng 5 oras behind closed doors sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa pagbisita nito sa Russia noong September 12 hanggang 17. Idinagdag ng UNESCO sa kanilang World Heritage List ang 4 na memorial sites mula sa 1994 genocide sa Rwanda na ikinasawi ng nasa 800,000 na mga tao. Ang 4 na memorial sites na kinabibilangan ng Nyamata, Murambi, Gisozi at Bisesero ay gumugunita sa mass killings ng Hutu extremists laban sa Tutsi minority mula ng April hanggang July 1994. Tutulong naman itong maalala, hindi madinay at mapalakas ang genocide prevention efforts sa buong mundo na may #NeverAgain na pinost ng Rwandan government spokeswoman Rolandi Makolo sa layo nito na maipaalam sa mundo ang pangyayaring ito sa Rwanda. Ilulunsad na ng Changi Airport, Singapore ang automated immigration clearance sa 2024 kung saan makakalabas na ng bansa ang mga pasahero ng walang passport. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng biometric data at facial recognition software. Gayunman, kinakailangan pa rin magdala ng passport ang mga traveler dahil marami pa rin bansa ang gumagamit nito sa kanilang immigration counters. Inilunsad ni US President Joe Biden ang American Climate Corp, isang programang makapagbibigay ng training at trabaho para sa mga kabataan. Makalilikha ito ng mga green jobs na makatutulong sa pagpapabuti ng kalikasan. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. See, I want to create a civilian climate corps. I've been pushing that for a long time. Nasa 20,000 kabataan ang target na maisailalim ng Biden administration sa pagsasanay para sa climate-focused jobs. Ang mga ito ang tututok sa pagkakaroon ng clean energy, land restoration, forest management at iba pang hakbang na layon pangalagaan ng kalikasan. Matagal nang nais ipatupad ni US President Joe Biden ang American Climate Corps. Hinalintulad ni Biden ang programang ito sa Conservation Corps ni US President Roosevelt na nakapagbigay ng trabaho sa mga kabataan. Similar to the Conservation Corps that President Roosevelt created during the Great Depression, put a new generation of Americans to work, helping us connect and conserve our public lands and become resilient in the process. Ang mga daraan sa paid training ay inaasahang makakakuha ng good-paying jobs. Sa form na maaring i-fill out sa whitehouse.gov/climatecorps, nakasaad ang ilang trainings na sakop ng programa gaya ng pag-deploy ng clean energy, manage forests to prevent catastrophic wildfires at protect Americans' public lands and waters. Layo nito na makagawa ng nasa 250,000 na trabaho na gagawa sa iba't ibang mga proyekto ng pamahalaan gaya ng reforestation at dam building. Ray John Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Tulong muna bago balita. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang 2 motorcycle accidents sa Butuan City at Tagbilaran City sa Bohol. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga biktima na pawang tumangging magpadala pa sa ospital.
Ito ang balita ni Leslie Widom. Naka-standby ang UNTV News and Rescue Team sa opisina ng Butuan Operation Center nang may tumawag na isang concerned citizen hinggil umano sa isang banggaan ng dalawang motorsiklo sa JC Aquino Avenue National Highway pasado alas 10 ng gabi. Agad na nagtungo ang team sa lugar na pinangyarihan ng aksidente at naabutang nakatayo ang dalawang rider sa tabi ng kalsada. Sinuri ng UNTV responders ang kalagayan ng dalawa at nakita ang mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, mabilis ang takbo ng isa sa mga rider dahil hinabol nito ang traffic lights na malapit nang magpalit sa kulay pula. Minor na ang katong isa ka motor niya, nalanganin naman sa stoplight mo tong pag-brake niya, natapsingan na siya. Isa sa mga rider na nakilalang si Chelo Asna, 32 years old, ang nagtamo ng multiple injuries sa magkabilang kamay habang wala namang sugat ang nabanggang rider na si Ronald J. Balios, 27 years old. Matapos ma-assess ng grupo ang dalawang biktima, ay mabilis naman itong nilapatan ng pangunang lunas, ngunit kapwa tumanggi ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Samantala, pasado alas 12:50 kahapon ng madaling araw, nagrespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng sugatan matapos maaksidente sa minamaneho nitong motorsiklo sa junction Tagbilaran City. Nakatayo na ang biktimang si Shena Alaysa Amogis, 24 anyos at residente ng Baclayon, Tagbilaran City. Multiple injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo nito, pamamaga sa may mukha, pananakit ng panga, mga gasgas sa magkabilang tuhod, kanang kamay at sa kaliwang kamay nito na hinihilalang na itukod sa pagkakatumba kung kaya't siya nitong iniinda. Anya, papasok sana siya sa kanyang trabaho nang nawalan umano siya ng balanse at natumba ang kanyang minamanehong motorsiklo matapos niyang iwasan ang kasalubong nitong isang motorsiklo. Mabilis naman na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga tinamong injuries ni Amogis, ngunit tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Leslie Widam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-ikot kanina ang Commission on Elections o COMELEC sa National Printing Office at Central Warehouse nila sa Laguna bilang bahagi ng paghahanda sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na buwan. Binigyan din ng COMELEC na dapat walang maging failure of elections sa alinmang barangay sa bansa. Samantala, sa October 5 ay sisimula na ang pagde-deploy o paghahatid ng mga balota sa iba't ibang mga lugar. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, sa scale ng 1 to 10, gaano nakahanda ang COMELEC para sa darating na eleksyon? Yes, John, sa scale na 1 to 10, ang sinasabi ng COMELEC dyan, kumbaga 99, halos 10, John, 99.5% na o kumbaga 99.5% yung kanilang sinasabi nga nakahandaan para sa pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections o COMELEC. At kaugnay nga niyan na John ay ayon sa COMELEC hindi issue yung pagkakaroon ng areas of concern sa nalalapit na halalang pambarangay at sangguniang kabataan elections para sa isang maayos at matagumpay na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigpit niya ang bilin na tuloy ang eleksyon sa lahat ng mga lugar sa bansa kahit na darating sa punto na matatakot ang mga guro na magsilbi sa eleksyon, may PNP personnel na papalit sa kanila bilang electoral board members. Tiniyak ng COMELEC na mananagot sa batas ang lahat ng magtatangkang hadlangan ang pagboto o maayos na halalan. Ang instruction namin sa lahat ng local COMELEC namin, there should be no failure of election in any part of the country. There should be no failure of election in any barangay in the 42,027 barangays of the entire country. That is not acceptable. Dapat po, the election should proceed, the election should be held, and the people will be allowed to vote. Anya, maaari lang magkaroon ng failure of election halimbawa kung may terorismo, nasira ang lahat ng balota
at nagkaroon ng force majeure o hindi kontroladong pangyayari. Ang mahalaga ay malayang makaboto ang ating mga kababayan. Isa lang ang bumoto sa presinto, wala yung lahat ng grounds noon, hindi siya failure of election. Ayaw lang bumoto ng mga botante doon pagka ganon. Ininspeksyon kanina ng COMELEC ang National Printing Office o NPO sa Quezon City kung saan isinagawa ang pag-imprinta ng mga balotang gagamitin. I-turn over ng NPO ang Certificate of Completion sa Commission on Elections ng 92,054,974 na kabuuang manual na balota sa BSKE. Mahigit 68 million dito ang gagamitin sa barangay election at mahigit 23 million naman ang para sa sangguniang kabataan. Maayos po ang aming naging trabaho at naimprenta po namin ang mga balota sa loob ng takdang panahon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa mga susunod na halalan, hindi na COMELEC ang kausap ng NPO pagdating sa pag-imprinta ng mga balota, kundi ang kontraktor o supplier ng mga papel na gagamitin. Kasama na ito sa bundle ng mga bagong makina o vote counting machine. Ang magiging papel ng COMELEC ay supervision o magbabantay sa proseso ng printing para sa transparency. Bahala na yung supplier ng makina sa kung saan niya kukuhanin yung papel. Basta dapat compliant sa requirement ng NPO. Nangangahulugan din po ang kausap ng National Printing Office, lalo na sa bayaran, hindi ang COMELEC, kung hindi yung mismong kontraktor. Pinuntahan din kanina ng COMELEC ang kanilang central warehouse sa Santa Rosa, Laguna, kung saan nakaibak ang mga balota para sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. June sa October 5 ay sisimula na ng COMELEC ang deployment o paghahatid ng mga balota at iba pang accountable election materials sa mga rehiyon na tatagal hanggang October 20. Unahin ng COMELEC ang mga balota sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Region 12 o Caraga at Region 11 o Davao Region. Inaasahan na ang pinakahuling ihahatid ng mga balota ay dito sa National Capital Region dahil malapit lamang ang mga lugar dito. Pinapangako po natin ang lahat ng eleksyon paraphernalia ay makakaradating sa inyong bawat lugar ng eksaktong panahon at eksaktong oras. Sana po pagtulong-tulungan natin na maging maayos ang ating halalan. June sa ngayon, tapos na lahat yung mga 92 million na mga balotang gagamitin. Pero mayroon pang imprinta June na nasa mahigit 100,000 naman. Ito ay para sa automated na barangay at sangguniang kabataan elections kasi magkakaroon nga ng pilot testing o pilot run itong automated barangay election sa dalawang barangay dyan sa Cavite at isa naman dito sa Quezon City sa barangay Pasong Tamo. So ayon naman sa COMELEC, tatagal lang yun ng isang araw na pag-iimprinta dahil ang NPO naman ay kaya nilang mag-imprinta ng 1 milyong balota sa isang araw. At inaasahan din natin na gagamit ang COMELEC pa rin June itong eleksyon na ito ng mga vote counting machine, bagamat manual dahil mayroong ngang automated at nasa 1,000 yung kanilang gagamitin na mga vote counting machine. At sa isang presinto ay 3 kasi yung dalawang vote counting machine doon ay magsisilbing backup kung sakasakaling magkaroon ng aberya doon sa makina. Yan ang ating update. Balik sa June. Dande, kasama ba sa uunahin ng COMELEC na ma-deliver yung mga balota doon sa mga geographically challenging na mga lugar? Dante? Yes, John, tama yan. Yung binabanggit nyo, yung ang uunahin, katulad ng Bangsamoro Autonomous Region, itong Tawi-Tawi, masasabi nating challenge yan, hindi lamang itong Sulu. Masasabi natin hindi challenge siya, hindi lamang doon sa security, challenge din siya dyan sa paghahatid kasi island ito eh. Baga kailangan mo pang isasakay ng barko kung wala ka namang gagamitin pang mga asset ng Philippine Air Force. So unahin yan, baga doon sa pinakamalayong lugar, una na yan yung BARM, yun yung mga challenge na mga lugar, alam naman natin daan. Pero ang inaasahan naman ng COMELEC na nitong darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa pagsisikap
ng Armed Forces, ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agency. At batay na rin sa kanilang pag-ikot ay hindi na nila nakita yung ganong sitwasyon sa ngayon diyan sa Sulu, at yung mga threat naman ay wag masasabi nating na-neutralize na yung threat diyan sa Sulu. Pangungunahin na si John June, yung bandidong Abu Sayyaf. So yun ang una, ang mga malalayong lugar hanggang papalapit ng papalapit, at panghuli tayo dito June sa National Capital Region dahil kumbaga parang itong mga lugar ay kapitbahay lamang ng National Printing Office kung saan madali lang ihatid yung mga gagamiting mga balota. June. Pagka naman mayroon na force majeure, halimbawa, gaano kabilis mapapalitan ng COMELEC yung balota na yan, Dante? Yes, John, ang sinasabi naman kasi ng COMELEC dyan, ang ano kasi John, para sa kabatiran natin mga kababayan, 1:1 kasi ang balota. Kumbaga wala siyang reserve na balota. Yung 92,074,000 mahigit, yun ang number ng mga boboto. So kung nagkaroon talaga ng force majeure, inaasahan natin na i-declare na failure of election. So hindi matutuloy. Kung paano naman kung nasira talaga ang balota. So magde-declare din ng failure of election. So inaasahan natin hindi siya tatagal June ng isang buwan. Yun yung rule ng COMELEC. Mula doon sa pag-declare ng failure of election, hindi tatagal ng isang buwan. Kailangan magkakaroon ulit ng halalan. Pero kung halimbawa naman June, sa isang lugar ay nasira yung kulang ng kailangan ng mga balota ay mayroon namang mga maaring i-reserve. May galing sa ibang lugar na maaring dalhin doon. Mayroon namang mga asset ang Armed Forces, yun naman ang pangako nila sa COMELEC na handa silang ibigay pati yung Philippine Coast Guard para ma-deploy yung mga kakailanganing mga election paraphernalia natin sa darating na halalan. June. Maraming salamat, Dante Amento. Muling tiniyak ng liderato ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 2024 national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos bago ang session break ng Kamara sa katapusan ng Setyembre. Kasunod ito ng sertifikasyon as urgent sa panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa certification, pinapahintulutan ang Kamara na ipasa sa second and third reading sa kaparehong araw ang panukalang pambansang pondo. Sa isang pahayag, iginiit ni Speaker Martin Romualdez na nagkakaisa ang House of Representatives upang maipasa ang panukalang pambansang pondo at masuportahan ang mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagsusulong ng paglago ng ekonomiya, social development at kapakanan ng bawat Pilipino. Nagpahayag ng suporta ang Senado na dagdagan ng pondo ang Department of Science and Technology para pag-aralan ang mga naiulat na pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Pangamba kasi ng isang mambabatas, malaki ang epekto nito hindi lang sa marine environment kundi sa coastal communities. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung sakali pong tuloy yung destruction ng corals, totoo bang mas malakas ang waves pag lumindol? Mas may posibilidad na magkaroon ng tsunami? Can this be part of the warning system of PBORCS? Matapos ang naiulat na pagkasira ng coral reefs sa Rosal Reef at Escoda Shoal, nais ni Senator Francis Tolentino na mapag-aralan ng Department of Science and Technology o DOST kung posible pang mabuhay ang mga napinsalang bahura sa Palawan at sa West Philippine Sea. Sa budget hearing sa Senado, nagpahayag din ng pagkabahala ang mambabatas sa posibleng epekto sa coastal communities ng pagkasira ng coral reefs. Pag dinurog na yung mga corals, may posibilidad ng mas malakas ang alon. At pag lumindol sa malayong lugar na nagpo-produce ng tsunami, hindi mahaharang ng ang malalakas na alon at tuloy-tuloy ang malakas na alon dahil yung energy of waves na dapat ma-dissipate ng corals ay lalong lalakas. Paglilinaw ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi ganoong kalaki ang epekto ng mga bahura para mapahupa ang malalaking alon. I think that hindi masyadong significant po yung magiging effect ng corals kasi nasa shallower,
siguro yung mga bakawan natin would have more impact rather than the corals. Paliwanag naman ni DOST Secretary Renato Solidum na katutulong ang mga bahura para maiwasan ang wave erosion, gaya na nangyari sa Boracay matapos masira ang mga coral dahil sa algae. The corals actually prevent the wave erosion, and corals supply the sun to Boracay. So the net effect, when there's so much pollution, the corals die. There have been more than 20-meter erosion in Boracay because of the destruction of corals. So tama naman po yun. Bukod dito, naniniwala rin si Senator Tolentino na napapanahon ng maglagay ng automated na weather station sa West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, posible naman ito at makatutulong din sa pag-monitor ng mga bagyo at habagat. Sa ngayon, isa pa lang nila ang manned station sa Pag-asa Island. My dear colleagues, perhaps it's about time that we put up several weather stations along the West Philippine Sea. Makakatulong ba ho yung may station sa West Philippine Sea? It will be useful actually, Senator, because we're looking at not only the typhoons but ito yung habagat na nagdadala ng mga malakas na pagulan. Tinatayang aabot sa 900,000 pesos hanggang 1 million pesos ang gagastusin para sa pag-install ng isang automated weather station na may kumpleto ng sensors at communication system. Solar-powered ito at hindi kailangan ng mga tauhan na magbabantay. Sa ngayon, nasa 200 automated stations na nila ang nakakalat sa buong Pilipinas, habang mayroon ng 7 lokasyon na napili para sa dagdag na 10 weather station sa bansa. Sa huli, inaprubahan ng subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang 25.9 billion pesos na pondo para sa DOST sa 2024. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mabibili ng murang bigas sa mga palengke sa Bulacan na mas mababa sa itinakdang price cap ang presyo. Pero ayon sa ilang mamimili, hindi para sa tao ang kalidad nito. Ang iba naman ay ginagawa na lamang ng paraan upang makain ang murang bigas dahil yun lang ang abot ng kanilang budget. Ito ang balita ni Nestor Torres. 39 po, hindi ko po mabibili. Kahit po sang mahirap lang ako. Kasi po parang madumi, hindi kayang kainin ng mga anak po. Hindi kayang ipakain ni Aling Carmelita Lopez sa kanyang 7 anak at mga apo ang murang bigas na nabibili ngayon ng 39 pesos kada kilo sa Malolos Public Market. Anya, di baling bumili siya ng mahal na bigas, huwag lang niyang ipakain ito sa kanyang mga anak. Naalala ko po sakit ng tiyan, magka-depresya mga anak ko. Kurang nga po, hindi naman po makakain. Ang ulam mo lang nga po gano'n pa isang kahit tanto ka lang, tapos kakain ko pa rin po ng gano'n. Kung magkaka-depresya naman yung mga anak, magtitiis na lang po ako. Kahit po pa konti-konti lang ang bili, yung kaya lang pong kainin ng mga anak ko. Ang ibang mamimili, wala ring balak bumili dahil madilaw ang kulay nito na may halo pang bato at palay. May iba namang bumibili para ipakain nila sa alaga nilang hayop. Yung 39 pang alaga lang ngayon aso't pusa lang, pagkain lang na aso't pusa. Sa aso, yung 55 ngayon ang binibili ko. Pang tao naman yun. Ang talasan dito, ang humahalap niyan, puro pambili lang ng pagkain ng aso. Yung ganong halaga. Libaling tricycle driver, masarap na kainin kahit pa 2 kilo lang ang bili. Huwag lang kumain ng ganong itsurang bigas. Sa Kalumpit Public Market naman, naabutan namin na bumibili ng 5 kilong bigas sa halagang 39 pesos per kilo si Aling Eileen. Anya, wala namang problemang kainin ang nasabing bigas. Basta't huhugasan lang ng 3 beses at lalagyan ng asin at pandan para mawala ang amoy at makain ng kanyang anak. Minsan po talagang may amoy, di maiwasan po. Pero ngayon po, pwede nang pagtsagaan. Kesa naman po sa bibili kang mahal wala po talagang budget na mahal. Hanggang dito lang po talaga yung budget namin. Samantala, ang nasabing murang bigas ay nabibili ng mga retailers sa Intercity sa Bukawi, Bulacan. 1,900 pesos ang kaban o 38 pesos per kilo at ibinebenta nila ito sa 39 pesos per kilo sa palengke. Ayon sa ilang retailer, limitado lang din ang nakukuha nila sa ngayon. Pinakamarami na ang 5 hanggang 20 kaban kada isang linggo. 39 ng pinakamababa. Variety nito yung mga sinandoming, tsaka intan. Pinaka 39 na nito, 38 ang puhunan. 38 tapos 39. Ayun, meron kang peso sa 1 kilo. Hindi siya masyadong kiniskis ng gusto para
hindi siya tumaas ang presyo. Ito yung mga binahan na ano siya, yung mga nalubog sa baha nung panahon ng mga bagyohan. Ayun. Tapos pinatuyo lang para maging maibenta sa market na. Ito naman kinukuha ng mga nagkakarinderya, yung mga nag-aanli, anli rice. Mabilis sa akin. Yung 39. Siyempre, nagtitipid yung mga tao sa hirap ng buhay. Basta unab na mabuti, 3 unab, iba nilalagyan ng konting asin. Sa ngayon, limitado pa ang nagbebenta ng 39 pesos na bigas sa mga public market. Mas marami pa rin ang bumibili ng mahal. Ang pag-asa ng mga customer, mangyayari na tuluyan ng bumaba ang presyo ng bigas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais na bumisita sa Pilipinas ng singer-songwriter na si Olivia Rodrigo. Batay sa inilabas na artikulo ng Rolling Stone kahapon, sinabi ng Filipino-American singer na plano nitong bumisita sa bansa. Dagdag pa ng mga awit, nais niyang maranasan ang pagiging welcoming at hospitable ng mga tao sa Pilipinas. Nakilala si Olivia Rodrigo sa debut single niya na Driver's License. Ipinakilala na ang mga kasama sa Wish Date memoir. Alamin natin kung sino-sino ang mga ito. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Could anyone forget about the one you love? Could we ever overcome the pain of loving? Could friends be in love with a friend? Isa na namang kapanapanabik na istorya ang aabangan ng Wishers sa 9th installment ng Wish Date na may title na Memoir. Kwento ito ng pag-ibig at pagkakaibigan. Tampok dito ang premyadang aktres na si Alice Dixon, ang UNTVC News anchor at veteranang aktres na si Luella de Cordova. I play a lawyer who has a situation, not a situationship, but something that happened in her life na pinagdadaanan niya. Sa amin is about finding and losing love, trusting in what your fate will be, and I think life in general, it's ups and downs. Ngayon naman, ito naman best friend ako. Pero kung doon sa mga ibang roles na nagampanan ko noon, sa mga movies, syempre yung ibang maaksyon. Ito naman, makabagbag damdamin, iyakan blues. Kasama rin sa mga magbibigay kulay sa istorya sina Devon Ceron, Shira Diaz, at ang GMK host Joshua Janicio. At dahil ang konsepto ng Wish Date concert ay kombinasyon ng theater, film at live performances, hindi mawawala ang mga natatanging awit na bibigyang emosyon ng inyong mga paboritong OPM artists. Kabilang sa mga aabangang live performances ay ang up-and-coming artist na si Haki, singer-songwriter Piniel, rock alternative band Moonstar 88, at ang singer-songwriter sensation TJ Monterde. Sobrang nagulat ako nung nalaman ko yung konsepto ng show. It's not a concert kasi it's a combination of both. So doon ko nasabi na iba talaga ang Wish 1075. Trendsetter talaga kumbaga. Gusto niyo talagang itry yung mga bago. Paiiyakin at pakikiligin. Music po namin ang bahala sa inyo. Just be with us. Abangan ang Wish Date Memoir ngayong October 1, alas 6 ng gabi sa Araneta Coliseum. Save the date and experience a night full of songs and stories. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Oras na para sa atin po mga kahuserong Pinoy. Hinggil po sa EDSA busway ang komentaryohan ni Aurora Sarmiento. Sabi niya, dapat lang pong hulihin ang mga pumapasok sa bus lane kasi kadalasan aksidente ang dulot niyan tulad ng nangyari sa ambulansya na biglang pumasok sa bus lane. Yan, sabi niya. Paalala rin po yan. Porky! Hindi ko papasok sa bus lane. Ganun. Ito naman,
si Nick Pangilinan. Sabi niya, kahit ilang batas ang ipatupad kung walang disiplina at respeto, hindi talaga magiging maayos lahat. Porky. Next, clearing sa poste. Sabi naman po ni Angie Banson, parang nire-report niya ito, no? Sa 1522 Salmon Street, Barangay 8, Caloocan City. Post din po, 1522 sa Nagmada, ano yan? INT, Salmon Street, Sangandaan, Caloocan City. Spaghetti wire at bulok na poste. Ayan po, Meralco po. Yun po, parang nire-report po sa inyo. Sana po ay narinig na ito ng Meralco. Ito naman po sa presyo ng bigas. Sabi po ni Maribel Rosario, dati 55 to 57, mabibili ko ngayon, may 49 na. Happy na din, malaki na din ang nabawas. O kinikwento nga sa atin ni Porky kanina, yung palang mga kulay dilaw na bigas, yun daw yung mga, kumbaga sa hinog sa pilit, yung mga early harvest. Yun ang sinasabi ni Porky kanina dahil magsasaka to eh. Oh, engineer din yan. Lahat na yan. Sabihin na yung mga basa, pinatuyo lang sandali, tapos yun daw ang sinasabi niya dito. Parang, kailangan mo talaga ng pandan, tsaka asin para medyo mag-iba yung lasa. Diskarte lang po. Sabi po ni Manuel Tolbe Cipriano, uy, sana naman ay maawa naman tayo sa mga may hirap. Hirap na nga sila sa pagbili ng iuulam, tapos yung murang bigas na pinagbibili sa pamilihan ay hindi kayang kainin ng tao. Meron naman pang dumidiskarte. Diba? Ito naman po tayo sa ating mga kausi. Shoutout po kina Jose Jerry Paclibar, si Buena Vlog, si Kenichi, si Bernard Brioso. Kasama po si Lea Real at Salvador Canyo. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng ikalawang Timoteo 2:15 na nagsasabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.